Zheng Yuan, huwag mong isiping ariin mo lahat. Ang bangkang ito ay iniwan ni Itay. Ang Yellow Croaker na nahuli sa lambat, 1,200 ngayon kailangan hatiin natin. Kapag inilabas mo iyan, hati na ang pamilya. Noon, naawa lang kami sa iyo. Kaya ibinigay namin sa iyo ang bangka. Ngayon kumikita na ang bangka. Ibig sabihin, para sa buong pamilya iyan. Ibig sabihin, para sa buong pamilya iyan. Kung hindi ka maghahati ng pera, wala kang utang na loob. Kung hindi ka maghahati ng pera, wala kang utang na loob. Ibig sabihin, hindi mo kami iginagalang ang pamilyang Ye. Kayo, wala ba kayong hiya? Noong sira pa ang bangka, takot kayong gumastos sa pagkukumpuni. At ako ang pinasa ninyo ng kalat. Ako ang nag-ipon at nag-ayos ng bangka. Kakababa lang ng unang lambat, tapos susugod na kayo para agawin ang pera. Kuya, pangalawang kuya, sabihin ninyo nang may konsensya kayo. Sa inyo ba ang perang ito? Ako ang kuya mo. Huwag mo akong turuan tungkol sa konsensya. Wala na si Itay, ako ang haligi ng pamilyang ito. Kahit ayaw ninyo, kailangan pa ring magbigay. Zheng Yuan, ano ang balak mo? Bitawan mo. Ikaw na batang walang hiya. Sabi mo, ang nakatatandang kapatid ay parang ama. Sdi, itatanong ko sa iyo. Iniwan ni Lolo ang bangkang ito. Noong sira ito at nagbubuga ng itim na usok, mas mabilis pa kayong tumakbo kaysa kay pangalawang tiyo. Noong panahong iyon, bakit hindi ninyo sinabing ang nakatatandang kapatid ay parang ama? Noong kailangan ng ipaayos ang sirang bangka, mas mabilis pa kayo sa kuneho kung tumakbo. Ngayon kumikita na. Bigla na naman kayong susulpot para manghingi ng pera, ha? Halika, ipakita natin sa mga kababaryo. Pagpasiyahan kung sino ang tama. Mga kababaryo, halika at tingnan ninyo. Itong walang hiyang si Zheng Yuan. Isang araw na nga lang, wala pang matinong ginagawa. Natutulog hanggang tanghali at nagpapainit lang ng puwet. Ngayon, may narating na siya. Kahit ang sarili niyang malaking tiyo, naglalakas loob niyang saktan. Ako man si Zheng Yuan, kahit pangalawang klaseng tao lang. Hindi ko rin kaya, ang pag-agaw sa dugo at pawis ng sariling kapatid ay kasuklam-suklam na gawain. Ngayon, sa harap ng lahat ng matanda at bata sa buong nayon, sasabi ako ng totoo sa inyo. Akala ninyo ba, ang inaagaw ninyo ay ano? 1,200 na Yellow Croaker. Iyan ay dahil sa isang malupit na boss, na naperwisyo kami sa kalahati ng puhunan. Tapos may mukha pa kayong dala, para hatiin ang luging iyan. 5 yuan kada jin. Ang presyong bili sa pantalan ay 240 jin. Kabuo ang 1,200. Paano naging lugi iyan? Itay, sa tingin mo ba ang 5 yuan kada jin ay mas mataas na kaysa noong nakaraang taon? Pero naisip mo ba na hindi na ito tulad ng 10 taon na ang nakalipas? Sa dami ng taon ng walang habas na pangingisda, ang mga ligaw na Yellow Croaker ngayon ay halos maubos na. Kapag bihira, mas mahalaga. Ang Yellow Croaker na lampas 1 jin. Kapag dinala sa bayan, ay aabot agad sa hindi bababa sa 10 yuan. Ang 200 mahigit na jin ay hindi lang 1,200. 2,400 iyan. Ibinangga kanya sa patibong, tapos tuwang-tuwa ka pang naghatid ng isda sa kanila. Hinayaan mo silang agawin ang pawis mo na pinaghirapan. Malaking tiyo, pangalawang tiyo. Kung gusto pa ninyo ang perang ito, sa susunod na manghiram ng pera ang pamilya ko sa inyo. Huwag kang tumakbo ng mas mabilis pa sa kuneho. Paano niya nalaman ang mga ito? Hindi nga niya mabasa. Ang timbangan sa pantalan. Alam mo na palang napakahalaga ng Yellow Croaker. Saan ka ba naglaho kahapon? Kung magtatrabaho ka ng maayos, malulugi ba tayo ng 1,200? Tatay, kung nalugi na. Wala na ang pera. Kikita tayong muli, basta nandito ako. Sa susunod, ako ang magdadala sa iyo para mas malaki pa ang kitain natin. Sa susunod, ako ang magdadala sa iyo para mas malaki pa ang kitain natin. Kalokohan. Saan ka naman kukuha ng kita? Hoy bata, tingin ka sa dinaraanan mo. Binangga mo pa si lola mo. Ano, ang lakas ng loob mong banggain ako ngayon. Isang daliri lang, apo. Upo na lang ako dito sa lupa at hindi natatayo. Isama mo na akong bugbugin. Huwag kang matakot, apo. Nandito si lola mo, walang makakapanakit sa iyo. Lola, tatay ni Nanzai, sa dati kong buhay, hinayaan ko kayong magtiis sa mapanghamak na tingin. Noong umalis si nanay, kahit takip ng kabaong, hindi ko mabili. Nagkasakit si Nanzai. Nasaktan hanggang sa huli, wala akong mailabas ni isang tableta ng pampawala ng sakit. Sa buhay na ito, gagamitin ko ang dagat na ito para magtayo ng bundok ng ginto at pilak para sa inyo. At ang mga nang mamaliit sa akin, ay papanoorin ko ng maigi ang lahat.
Ang mga batuhang ito sobrang talim. Malalakas pa ang alon, kahit matandang mangingisda, hindi nangangahas pumunta. Uwi tayo at manguha ng kabibe. Kahit papaano, may maibibenta pa tayo. Nanzay, sa mata ng iba patay na lugar ito. Pero sa akin, parang bodega ng ginto ito. Sumunod ka sa akin. Lumabas ka. Asawa ko. Kunin mo ang balde. Ito ang engranding lobster. Zeng Yuan, magkano ba ito? Sige na, tabi, tingnan ko. Tio, ito ay nahuli ni Zeng Yuan sa mga batuhan. Hindi ito pinulot sa dalampasigan. Napaka-peligroso ng lugar na iyon. Nakikita mo rin naman, umalis ka riyan, may say ka ba dito? Ako ang ikalawang tiyo niya. Ano naman kung kunin ko ang mga gamit niya? Ang paggalang niya sa akin tama lang at natural. Ikalawang tiyo, kakapush mo lang sa asawa ko. Ay, ang sakit ng bewang ko. Binubugbog ako ng pamangkin ko. Walang utang na loob. Nabaliw ka na ba? Sinusuntok mo ang sarili mong ikalawang tiyo. Napakalaking kawalang galang. Umaasa kayo sa edad ninyo para mangagaw ng mga bagay, at naglalakas loob pa kayong saktan ang asawa ko. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon, sino mang mang-aapi sa asawa ko, sa asawa ni Zeng Yuan, hindi ko palalampasin. Kayo pa ang karapat dapat kong igalang. Kayong mga ganyang klase ng tao, hindi karapat dapat na igalang ko. Katamtaman lang ang kalidad, hindi rin maganda ang laki. Yi Zeng Yuan ka ba? Sinabi na sa akin ang tiyo mo. Sana yon, isa ka lang hampas lupang tamad. Malamang sinuwerte ka lang at napulot mo ang lobster na ito. Hanggang 10 lang ang maibibigay ko. Hahaha, Zeng Yuan, narinig mo. Kung hindi mo ibebenta sa kanya ngayon, walang mangangahas bumili ng paninda mo sa bayan. Maniwala ka o hindi, kunin mo na ang pera at lumayas ka. Pag uwi mo, makakabili ka pa ng kalahating kilo ng baboy para maibsan ang cravings mo. Hahaha! Pinagkaisahan ninyo akong bitagin, ano? Maaga pang tumakbo ang mga tito ko. Pinagplanuhan na ninyo ito. Pinababa ninyo ang presyo ko. Pinipilit ninyo akong ibenta ng palugi. Kayo ang kumikita ng malaki. Ang mga tito ko, maliit na parte lang ang mapupunta. Akala ninyo tanga ang buong mundo. Makinig kayo. Ngayon mismo, itong lobster na ito, kahit durugin ko at ipakain sa aso, hindi ko hahayaang makinabang kayo kahit 1 sentimo. Buksan ninyo ang mga mata ninyo at tingnan mabuti. Paano ko ito maibibenta ng sobrang taas ng presyo? Engranding lobster. Ligaw ang mga sungot nito. Pambihira ang kalidad nito. Hindi bababa sa 3 gin ang bigat. Tol, saan mo nakuha ang lobster na iyan? Tol, magbibigay ako ng 300. Akin na ang lobster na iyan. Hiwalay pa ang 2 asul na alimango. Kapag may ganito ka pang dekalidad na paninda, kahit gaano karami, diretso mong dalhin sa akin. Akin lahat. Narito ang 300. Itago mo gaya ng sinabi ko. Hindi na kita hahayaan pang maghirap dahil sa akin. Zeng Yuan, talagang ang umangat ka na. Hindi ako nagkamali ng napangasawa. Ayos, kayong pamilya ng bunso. Nagugutom na kami, kumakalam na ang tiyan namin. Nagsara pa kayo ng pinto para kumain ng karne. Akin na ang karne na ito. Huwag ninyong isipin na sa inyo lang mapupunta ang sarap. Ilagay mo iyan, binili iyan ni Zeng Yuan. Huwag kang manggulo. Ngayon, kumita si Zeng Yuan ng 300 sa pagbebenta ng lobster. Dapat pantay ang hati ng perang ito. Kung hindi, hindi tayo matatapos dito ngayon. Sino mang mangahas ulit galawin ang lola ko, at ang asawa ko, subukan ninyo. Sino mang mangahas ulit lumaban sa akin, pati si lola at ang asawa ko, subukan ninyo. Mga tito, mga magnanakaw ba kayo? Sinisipa ang pinto para agawin ang karne. Gusto pa ninyong agawin ang pawis at dugo ni Zeng Yuan. Kahit ang asawa ninyo, nagagawa ninyong itulak. Laosan, huwag mo akong pagbintangan. Yung 300. Siguradong kinita mo iyan gamit ang lumang bangka ni Itay. May parte kami sa perang iyan. Kung hindi ka maglalabas ng 200 ngayon, hindi kami aalis. Gusto ninyo ng pera, sige.
Ngayon mismo, kukumputin ko ang mga utang ninyo. Noong paghahati ng pamilya, inilaman ninyo ang ipon. Kinuha ninyo ang magandang bahay. Ibinigay ninyo sa amin ang sirang bangka. Bakit hindi ninyo sinabi iyan noon? Ako si Zheng Yuan, itinataya ko ang salita ko ngayon dito. Ang 300 na ito, nakuha ko ng kamailang sa mga batuhan sa bahura. Ipinagpalit ko sa buhay ko. Kung gusto ninyong humingi ng pera, hindi pwede. Kung mag-aabala pa kayo ulit, isama na natin ang luma at bagong singil. Lintik na si Zheng Yuan. Kahit mga nakatatanda, binubugbog niya ng walang awa. Hindi ko malulunok ang galit na ito. Kuya, ngayong hapon sa dalampasigan. Malinaw kong nakita. Inilagay ni Zheng Yuan ang natitirang malalaking asul na alimango sa butas sa mga bato sa bahura. Nasa siwang ng bato sa gilid ng mabatong bahura. Kung hindi pwede sa harapan, maghanap na lang tayo ng ibang paraan. 12:00 ng hating gabi, natutulog na ang lahat. Magpalihim tayo sa dalampasigan. Hakutin natin lahat ng asul na alimango. Hayaan natin siyang malugi ng walang reklamo. Luging-lugi siya ng todo. Pagdating ng oras, wala na siyang paninda. Hindi na niya maihahabol ang kulang. Tingnan natin kung paano siya magwawala. Zheng Yuan. Ngayon, malaking lugi ang tinamo nila. Baka magwala sila at pumalag ng husto. Itong galit na ito, hindi nila to lulunukin ng ganun lang. Palapitin sila. Kung talagang may lakas ng loob silang pumunta, may handa akong malaking regalo para sa kanila. Hindi tama, bakit ang dulas at bigla na lang nawala? Hindi ito asul na alimango. Ang kamay ko, tulong. Tulong! Kapatid, ahas sa dagat. Panghuli ng daga. Si Zheng Yuan na bata. Matagal na niyang naisip ang plano na iyan. Hintayin ninyo kami. Ang sakit-sakit ko. Ang daliri ko. Magnanakaw. Mga kababaryo, dali, hulihin ang magnanakaw. Magdamag na walang tulog. Nagpunta sa dalampasigan para kunin ang huli ng mga mangingisda. Hindi ba ito si matandang Ye ng pamilyang Ye at sina Dahe at Leor? Kaninang umaga lang, pumunta sila sa bahay ni Laosan para mangagaw ng karne. Pinalabas sila ng may hawak na baston. Ngayon sa gitna ng gabi, nandito na naman para magnakaw ng huli. Mga nakatatanda ito. Saan may nakatatanda na ganyan ang asal? Tito Zong. Yiziyong, kayong dalawa, kumikilos kayong parang mga nakatatanda. Sa gitna ng gabi, pumunta pa kayo sa lagayan ng pamangkin ninyo. Ako na ang kapitan ng nayon buong buhay ko. Hindi pa ako nakakita ng mga nakatatandang tulad ninyo. Wala ba kayong hiya at konsensya? Kapitan ng nayon ang pinag-uusapan. Nga, pinag-uusapan. Hindi kami makatulog kaya lumabas lang kami para maglakad-lakad sa gabi. Nadapa lang kami ng hindi sinasadya. Hindi talaga kami nandito para magnakaw. Nagpapahangin lang tapos napasok pa ang kamay ko sa timba mo. Nilagay ko sa timba ko ang panghuli ng daga. Pangharang iyon sa mga daga sa dagat. Hindi ko inasahang mahuli kayo. Ang mga kababaryo nating umaasa lang sa dagat ang ikinabubuhay. Ano ang pinakamapuot? Ang pinakaayaw ko ay ang ganitong klase ng tao. Buong araw kang nagpagod sa lambat. Pagdating ng hating gabi, may nakarating at kinuha lahat. Parang pinutol ang kabuhayan ng iba. Ngayon kung kayong dalawa ng mga nakatatanda ay nakapasok sa timba ko, bukas, maaari na rin kayong makapasok sa mga kulungan ng lambat ng mga tao. Hindi nararapat sa barko ang ganitong klaseng tao. Mali ka, Zheng Yuan. Tio! Ngayon, hindi ko na ito palalampasin. Pero kung ulit ka pa sa kasakiman, sarili mo ang paparusahan. Nanzai, simula pa lang ito ngayon. Tinataya ni na Tio 1 at Tio 2 na titigil din ang gulo sandali. Pero bagong bukas pa lang ang dagat na ito. Bukas bibili ako ng isang bakal na malaking bangkang pangisda na may makinang diesel. Ako na mismo ang magiging kapitan ng barko. Gusto kong makita ng lahat ang mga tao ni Zheng Yuan na mabuti. Zheng Yuan. Yung bangkang kahoy na nakatigil sa pantalan. Yung sirang bangkang kahoy, ipinangsangla ko na sa paggawaan ng barko at kumita pa ng 300 yuan. Bumili ako ng isang bangkang dimotor na aero para sa atin. Ang diesel na makina, maihila ang lambat para makalayo sa dagat. Ikaw na suwel at walang utang na loob. Ang kiel na iyan, mismong lolo mo ang nagmartilyo. Sa bangkang iyon, kalahati ng buhay ko nang nangingisda ako. Iyan ang kabuhayan namin. Ibinenta mo nang hindi man lang pinag-usapan. Isang salita mo lang, nabenta na. Bubugbugin kita ngayon, walang hiya ka.
Mag-isip-isip ka, gusto mo pa ang sirang bangkang kahoy na iyan. Tagas na nga ang mga tabla sa ilalim ng bangka. Gusto mo bang itira iyan bilang alaala? O gusto mo pang lumabas sa dagat at salubungin ang bagyo? Isama mo pa ang buong pamilya mo sa paglubog sa ilalim ng dagat. Pakain sa pating. Iba na ang panahon ngayon. Ang iba, nagmumotorbot na para manghuli sa dagat. Niyakap mo pa ang pirasong bulok na kahoy na iyan na parang kayamanan. Ang gusto ko, paunlarin ang buong pamilya natin. Hindi para bantayan ang bulok na bagay at magutom tayo hanggang mamatay. Ang batang ito, nakabili pa nga ng bangkang bakal. Kung papayagan mo siyang makapaglayag, ang mga huli sa dagat na ito, siya lang ang makakaubos ng lahat. May matitira pa ba tayong kabuhayan? Ang bangkang bakal na iyan, pangalawang klase lang. Akala niya, pag pinalitan niya ng bangkang bakal, babaliktad na ang mundo. Sa pantalan na ito, ako ang batas dito. Hindi ko pakialam kung gaano karami ang mahuli niya. Hintayin natin siyang makalapit sa pampang. Kayong dalawa, magdala kayo ng mga tao para hadlangan siya sa pantalan. Ako mismo ang magdadala ng mga tao para kunin iyon. Iyon ang tagong hukay kung saan nagtatagpo ang agos ng dagat. Nasa ibaba ang buong kumpol ng isda. Ihulog ang lambat. Itaas ang lambat. Halika, tingnan mo nga. Buong buhay ko nang nangingisda sa dagat. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng lambat na ganito kapuno. Nasabi ko na, dadalhin ko kayo para yumaman. Pagbalik natin sa bahay, bibilangin natin ang pera. Nakauwi ka na, marami ba ang huli mo? Zheng Yuan. Akala mo, papalit ka lang ng bangkang bakal, yayaman ka na. Sa pantalan na ito, paano kita hahayaan makapasok? Dapat iluwa mo rin kung paano mo nilamon iyan. Zheng Yuan, ako na ang sasagot sa buong kargamento ng bangkang ito. Kalkulahin mo na lang na 5 mao kada gin. Pumunta ka sa accounting at kunin ang pera. Tapos maglaho ka na. 5 mao kada gin. Boss Zhou. Gusto mo bang paduguin muna kita? Isipin mo na rin na 5 mao bawat patak. Isama mo ang aso mo. Bumaba ka sa bangka ko. Mga kababayan. Dito kayo, tingnan ninyo. Binili ni Zheng Yuan ang bangkang bakal na ito. Kapalit ng bangkang kahoy na iniwan ng tatay ko. Ipinagpalit. Kasama sa bangkang kahoy na iyon ang parte naming magkakapatid. Ang bangkang bakal na ito, natural na may parte rin kaming magkakapatid. Mga kababayan, kayo ang humusga ng patas. Sana yung jin siya, salinlahi matapos salinlahi. Sana yung jin siya, mula henerasyon hanggang henerasyon. Sino ba sa atin ang hindi nagsimula sa lumang bangkang kahoy? Lumang lambat pangisda. Sa anong basehan, si Zheng Yuan lang mag-isa ang magpapadaloy ng bangkang bakal? Sa anong karapatan niyang sarilinin ang kita? Sa isang hagis ng lambat, kaya niyang kunin ang kita natin sa loob ng maraming taon. Ang dagat na ito ay para sa buong nayon. Hindi kay Zheng Yuan lang iyan. Ngayon, kung hindi niya ilalabas ang pera sa bentahan ng isda, pantay-pantay ang hatsyan, hindi papayag ang buong nayon. Pag-aari pa rin iyon ng lahat, bakit ikaw lang ang yayaman at maghahati ng huli? Ngayon, hindi tayo maghahati-hati ng isda. Huwag niyong isipin na makakasakay kayo sa bangka. Ang ganda ng ang maging mahirap, aambisyonin niyo pa. Anong karapatan ko para yumaman? Ngayon, sasabihin ko sa inyo, anong karapatan? Sige, lapit. Hindi ba kayo kanina pa sumisigaw na gusto niyong humati sa pera? Mga walang takot mamatay, umakyat kayo sa bangka. Kayong dalawang duwag. Ano nga ulit ang sinabi niyo kanina tungkol sa bakal na bangka? May parte rin kayo dyan. Pweh. Noong nagkasakit ang tatay ko, tinangay niyo ang pera, at nang itapon niyo sa amin ang sirang kahoy na bangkang tumutulo. Bakit hindi niyo sinabing iisa tayong pamilya? Ngayon na nagsugal ako sa alon at nakahuli ng malaking huli, gusto niyo naman sumalo sa pakinabang. Hindi lang kayo likas na mababa, wala pa kayong tapang maging magnanakaw. Tapos nagtatago pa kayo sa likod ng mga kababaryo. Parang mga duwag na nagkukubli. Kayo, mas mababa pa kayo sa mga salot sa dagat. Ang kapal mo. Kahit noong naghiwalay kami at nakaangat kami kahit papaano. Ayos lang iyon ng mga nakakatanda. Ngayong yumaman ka na. Ni hindi mo na kinikilala ang sarili mong nakakatandang kapatid. Isa kang ingrato. Walang galang sa nakakatanda.
Hindi ka karapat-dapat banggitin ang dalawang salitang iyan. Noong nakaratay sa higaan ang tatay ko at malubha ang sakit. Takot kayong gumastos sa gamot, kaya pinuwersa nyo kaming maghati sa gitna ng gabi. Kayong dalawa, ang lahat ng salaping nasa bahay, at mga bagay na may halaga, nilimas nyo. Ang isang bulok na kahoy na bangkang butas ang ilalim. Pati ang 66 anyos kong ina. Itinapon nyo sa akin para buhayin mag-isa. Iyan ba ang tawag nyo sa nakakatanda? Ikaw, bunso. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ako ang nagsasabi ng kalokohan. Sa mga nagdaang dekada, pinagpaguran ko ang buhay ko sa dagat, sa alon at ulan. Ni isang subo ng karne, tinitiis ko. Kayo naman. Tuwing may kaunting pag-angat ang pamilya ko, dumikit kayo agad na parang linta. Kapag walang bigas sa bahay, lalapit kayo para manghiram. Kapag magpapatayo ng bahay, doon naman kayo kukuha. Noon, mahina ang loob ko, para lang sa bulok na pagkakapatid na iyan. Nagtiis ako, pero ngayon, may narating na ang anak ko. Ang bakal na bangkang nakuha niya sa pagsapalaran ng buhay niya. Sino pa ang mangangahas mag-isip ng masama? Ngayon, isusugal ko ang lumang buhay kong ito, para makipagtuo sa inyo. Mga panganay at pangalawa. Mula ngayon, putol na ang utang na loob at ugnayan natin. Mga kababaryo, mula pa sa mga ninuno natin, dagat ang ikinabubuhay natin. Dahil takot sa kahirapan kaya gustong yumaman. Naiintindihan ko kayo, na pumunta kayo ngayon para hadlangan ako. Hindi ko kayo masisisi, dahil hindi masama ang likas na ugali nyo. Nagamit lang kayo ng dalawang ito, bilang kasangkapan. Akala nyo ba binili ko ang bakal na bangka? Para lang ako lang ang makinabang. Mali! Ako si Zheng Yuan, kahit pa tumubo sa isang tao ang 3 ulo at 6 na braso. Pwede bang makahuli ng ganitong klase ng huli? Makinig kayong lahat. Hihintayin ko munang maibenta ko ang batch na ito. Bibili pa ako ng ilang second-hand na bangkang bakal. Pagdating ng araw, ibebenta ko ito sa pinakamababang presyo. Paupahan ko sa mga tito na nasa bayang ito. Araw-araw akong sasama sa inyong mga bangka sa laot. Ituturo ko sa inyo kung paano manghuli ng isda sa agos ng dagat. Gusto kong ang bawat bahay sa Nayong Jinsha ay makapagpatayo ng bahay na ladrilyo at tile para makakain ng maraming karne. Zheng Yuan, totoo ba ang sinasabi mo? Talaga bang gusto mong isama kami? Ako si Zheng Yuan, hindi basta nagbibiro. Sino ang papayamanin mo? Hindi ako sasama kahit anong mangyari. Talagang napakalabong plano ng dalawang ito. Ye, ikaw. Gusto mong hilahin kaming buong Nayon pababa. Kaunti na lang, masisira sana natin ang pagkakataong umasenso. Ay, ang talas ng pagdiskarte mo, Zheng Yuan, ha? Aminado ako, minamaliit kita. Ginagamit mo ang bangkang bakal bilang pain. Malaking pangako para makuha ang loob ng tao. Ang palabas na ito, saan mo natutunan ang ganyang kababang uri, ikaw? Zheng Yuan. Pinaiyak mo sa galit ang mga taga Nayon. Aaminin ko, ang galing ng paandar mo. Pero kapag nahuli na ang isda, kailangan ding mapalitan ng pera. Akala mo dahil naibenta mo noon ang isang hipon drakon. Kay Boss Zhu, lahat na ng isda mo ay mabibenta ng napakataas ang presyo. Mahalaga lang iyon dahil sinuwerte ka. Swerteng dumapo lang. Kung hindi lang dahil sa malas na nagkatagpo ang pusa at ratol. Pakinggan mo ako ng malinaw. Sa loob ng ilang dosenang linitong lugar, lahat ng seafood buying station sa 5 county ay nakatingin sa mukha ko bago kumain. Sabi ko kung kaninong paninda ang kukunin, ay iyon talaga ang kukunin nila. Sabi kong hindi pwede, hindi talaga pwede. Sino ang mga ngahas na tumutol sa akin? Bukas pa lang, susunod akong ipasasara agad. Tinitiyak ko na sa buong county, walang kahit isang restaurant. Ang mga ngahas tumanggap ng kahit kalahating tinik ng isda mo. Kahit makahuli ka pa ng ginto sa bundok at pilak sa bundok. Sa huli, mabubulok lang iyan sa bangka at babaho. Zheng Yuan. Ano na ngayon ang gagawin natin kung talagang pagbabawalan niya tayo? Ang kargamentong ito. Ubos tayo, Zhu Biao. Akala mo ba talaga, ikaw na ang Dragon King ng dagat na ito? Ngayon, dito ko nasasabihin, hindi lang ako magbebenta ng kargamentong ito. Ipapakita ko pa sa iyo kung paano ko kayo, sa negosyo sa county na ito, wawakasan, pupulbusin. Zheng Yuan, kapatid. Napakahusay na paninda talaga ito. Pero wala talaga akong paraan para tanggapin ito ngayon. Boss, napag-usapan na natin ito noon. Bakit ka natatakot na maubusan ako ng supply? Ay, kapatid, linawin ko sa iyo.
Hindi sa ayaw kong tumanggap, kundi hindi ako makapangahas. Nagsalita na si Zuhu Biao. Sa buong county, sino ang mangangahas tumanggap ng paninda mo? Pagkatapos niyan, sino pa ang bibili sa iyo? Araw-araw pa akong magbabantay sa pinto. Tunay ngang dekalidad ang dala mo. Pero dahil isa ka lang at isang bangka lang ang meron ka, hindi ka tatagal. Araw-araw akong may panggastos sa tavern. Wala akong magagawa kundi saktan ang loob ni Boss Zhu para sa iyo. CJ, hindi kita pahihirapan. Sinabi na ng boss namin, nagpasabi na si Boss Zhu, ang mga paninda ninyo hindi namin. Maayos pa naman ang kalidad. Pero 10% lang ng presyo sa merkado ang ibabayad namin. Itong isang kargada, 10 yuan lang ang halaga. Kung gusto mong ibenta, ibenta mo. Kung hindi, bahala ka. Ako ang may hawak dito. 10%. 2,000 gin ng premium na grouper at asul na alimango. Ayon sa presyo sa merkado, halagang aabot man lang sa 4 o 500 yuan. Tapos 10 yuan lang ang ibibigay mo sa akin. 10 yuan lang, kulang pa sa diesel. Negosyo ba to? O harapang agawan na lang, at kung harapang agawan nga, ano naman? Zeng Yuan, sinabi ko na sa iyo noon pa, sa bayang ito, hindi mo maibebenta kahit isang hibla ng balbas ng hipon. Kala mo ba nagbibiro ako? Itong 10 yuan, ituring mo na lang na pabuya ko sa iyo. Mga pulubi, bumalik kayo sa Nayong Jinsha, at magpatuloy ka na lang sa pagiging batugan. Ano ka ba sa tingin mo? Akala mo, hawak mo na ang bulok na bayang ito. Kaya mo na akong durugin. Ngayong araw na ito, kahit itong buong bangkang punong-puno ng lamang dagat, ibalik ko para gawing daan. Puputulin ko man at ipakakain sa baboy. Hindi ko pa rin ibebenta sa iyo. Binibigyan ka na ng respeto, ayaw mo pa. Paglabas mo ng pintong ito, ang paninda mo, mabubulok lahat sa bangka. E di pabayaan mong mabulok. Boss Zhou. Tandaan mo ang sinabi ko ngayon, tapos na ang mga magagandang araw mo. Uy, baboy na niluto sa sarsa. Sino ba ang may handa sa bagong taon? Bumalik na si Zeng Yuan. Pero sa atin, unang beses pa lang itong lalayag sa dagat. Kumusta ang benta ng paninda? Yung mga premium na huli, inaagawan na siguro ng mga restoran. Kailangan pa bang sabihin? Tay, nakaharap ko na ang ilang malalaking boss sa bayan. Nakabangga ko na silang lahat. Sa loob ng 2 araw, kukunin ko na lahat ng paninda. Bayad muna, bago ang kargamento. Kapag naibenta na ang batch na ito, magpapatayo na tayo ng bahay na ladrilyo at tile, at yayamanin natin ang buong baryo. Zeng Yuan, kumain ka muna. Para ka ng ibang tao nitong mga huling araw. Pumapalaot ka, umiikot sa pantalan, at nakikipag-usap sa boss tungkol sa negosyo. Mga dati mong hindi pinapansin. Basta nasa tamang landas ka lang. Kahit gaano kahirap, sama-sama ka naming kakargahan bilang pamilya. Zeng Yuan, tagay para sa iyo ni tatay. Sa loob ng mahigit 20 taon, lagi kitang pinapagalitan ni tatay na wala kang silbi. Pero kahapon, nakita kitang ipinagtatanggol ako sa pantalan. At ngayon, lumabas ka pa para makipag-ugnayan sa malalaking boss. Alam ni tatay na natauhan ka na rin sa wakas. Kahit pumikit na ako ngayon, mamatay man ako, payapa na ang loob ko. Tay, ano po ba ang sinasabi ninyo? Mula ngayon, taon-taon ay may kasaganaan tayo. At laging may karne sa bawat kainan. Itatayo na ang bahay na ladrilyo at tile. At si Lola ang titira sa kwartong nakaharap sa timog para maarawan siya mula umaga hanggang gabi. Ang mga sinabi ni Zeng Yuan sa mesa kanina. Puro panlilinlang lang pala sa tatay mo at sa asawa mo. Ano? Nakatambak pa rin ang paninda sa bangka. Wala ni isang gin ang nabenta. Lola, hindi ko pa rin kayo maluloko. Si Zuhu Biao, siya ang hari-harian sa bayang ito. Sinakal niya ang hanap buhay ko. Pero huwag po kayong mag-alala. Bukas pupunta ako sa mas malayong bayan para sumubok ng swerte. May paraan din naman. Noong buhay pa ang lolo mo, Zeng Yuan, may sinabi siya noon. Lagi siyang naglalatag ng lambat sa maliit na look na ito. Minsan 1 araw, minsan 2 araw, may huli naman. Pero pagtagal, sa mga batuhan, naubos mo na ang lahat ng isda. Kung ihagis mo pa ulit ang lambat, bato at damong dagat na lang ang mahuhuli. Dahil ubos na ang huli sa bahaging ito ng dagat, bakit hindi ka tumingin sa labas? Mas malawak pa ang dagat sa labas.
Kung hindi sa bayan, pupunta ako sa kabisera ng lalawigan. Kung hindi sa kabisera ng lalawigan, sa kabisera ako pupunta. Napakalaki ng mundong ito. Hindi lang si Zhou Hubiao ang may huling salita. Basta lakasan ko ang loob kong tapatan siya. Kahit lokal na bully siya, hindi niya pwedeng putulin ang lahat ng daan natin. Lola, kayo po talaga ang biyaya sa buhay ko. Bukas ng maaga, magrerenta ako ng truck para maghatid ng kargamento. Diretso sa kabisera ng lalawigan. Sige na lang. Zheng Yuan, may itatanong sa iyo si Lola. Ang tatay mo buong buhay na nakatali sa pantalan. Kailan ka natutong tumingin sa agos ng dagat? Lola, matagal na akong nabubuhay. Marami na akong nakilalang tao. Iba na ang mga mata mo kaysa dati. Lola, ano po ang sabi ninyo? Huwag matakot. Kahit sino ka pa. Anak ka pa rin ni Lola. Grabe naman. Ligaw na dambuhalang engranding lobster at may ganito pang katabang na pulang snapper. Pre, ang kalidad nitong batch mo. Mas maganda pa kaysa sa pinagsama-sama kong nakuha sa mga nakaraang taon. Perpekto. Marunong pumili ng kalidad ang manager ng pabrika. Sa bayan, pinababa ng lokal na bully ang presyo ko. Sa tingin mo, magkano ang halaga nito? Walang alam ang mga probinsyanong iyan. Itong kargamento, bibiliin ko ito sa pinakamataas na presyo sa kabisera ng lalawigan. 2,500, walang bawas kahit 1 sentimo. Pre, kapag may kargamento ka ulit, diretsong tawagan mo ang numerong ito. Hindi mo na kailangang umupa ng refrigerated truck. Ako na ang magpapadala ng refrigerated truck para kunin ang kargamento sa bungad ng nayon ninyo. Mabilis ang usapan, masaya ang pagkakasundo. Kuya, sobra mo akong nainis. Kagabi, umihi ako sa pantalan. Narinig ko yung batang pasaway sa bahay nila Usan. Nakausap si Lola. Kanina ng madaling araw, nangupahan siya ng sasakyan papuntang kabisera ng lalawigan para magbenta ng paninda. Anong punta sa kabisera ng lalawigan? Walang konsensya ang hayop na iyon. May isang bangka siyang puno ng di kalidad na pagkaing dagat. Sa kabisera ng lalawigan, aabot iyon ng mahigit 1,000. Siya ang makikinabang sa kita. Kahit isang subo ng sabaw, wala siyang iiwan para sa sariling tiyuhin. Hindi ba siya natatakot na parusahan siya ng langit? Hindi ba siya natatakot na maputol ang angkan niya? Kuya, hindi natin pwedeng gawin iyan. Hahayaan na lang ba nating yumaman siya? Pagbalik niya, yung ilang libo niyang pera at yung bangkang bakal na iyon. Kailangan natin iyong agawin lahat. Tara, sa bahay na tayo. Tay, Lola. Nakauwi na ako. Tingnan ninyo kung ano ang dinala ko mula sa kabisera ng lalawigan. Na magagandang bagay. Ano na naman ito? Sa wakas nakabalik ka rin. Zheng Yuan. Nakakaawa naman. Ang panganay mong tiyo. Kanina lang, sumugod dito ang pangalawang tiyo mo kasama ang mga tao at hinahalughog nila ang buong bahay para hanapin ang susi ng bangkang bakal mo. Pilit silang hinaharang ng tatay mo. Nasaan si Nanzai? Nasaan si Nanzi ngayon? Nasaan si Nanzai? Binabantayan ni Nanzi ang susi. Hinila nila siya at dinala sa tawiran ng pantalan. Sabi nila, si Nanzi ang dadalhin para paandarin ang bangka. Yi Zai Song, Yi Zai Yong, hintayin ninyong lahat ako. Ibigay niyo ang susi. Alam ko ang susi ng bakal na bangka. Si Zheng Yuan ang nag-iwan ng susi sa iyo. Bitiwan niyo kami, kayong dalawa. Pamangkin kong manugang, pamangkin kong manugang. Wala pa si Zheng Yuan sa bahay, ano? Pumunta siya sa bayan para humanap ng sasakyan. Hindi na siya makakauwi ngayong gabi. Ibalik mo ng maayos ang susi. Payandarin natin ang bangka at umalis na tayo. Parang walang nangyari na lang. Huwag na kayong mangarap. Gusto mo akong pilitin. Nakadilat na ang mga mata ninyo kay Zheng Yuan. Alam ng buong baryo. Siya, isa siyang tamad na wala ni katiting na pakialam kahit mamatay o mabuhay ang asawa niya. Hindi niya gagawin iyon para sa akin. Kundi ibigay sa inyo ang pera at bangka. Kahit isang kusing, huwag ninyong asahang makukuha. Tumigil ka sa pagpapakaastig. Tamad. Gumastos siya ng 300 yuan para bilhan ka ng damit. Peke ba iyon?
Alam na namin lahat. Palihim siyang pumunta sa lungsod ng probinsya ngayon. Ang isang kargadang iyon, siguradong nabenta ng ilang libo. Bakit naman? Paano kikita ng ganyan kalaki ang isang mas bata pa sa atin? Kapag nagpakita siya ngayon, kailangang iluwan niya ang perang kinita niya sa lungsod ng probinsya nang walang matitira. At kailangan pang ilipat sa pangalan namin ang bakal na bangkang ito. Kung hindi, ngayong araw, itatapon ko kayo sa dagat at ipakakain sa pating. Mga panaginip niyo lang iyan. Huwag mo akong pakialaman, Zheng Yuan. Huwag ka nang bumalik pa. Ang lakas pa ng loob mong sumagot. Itapon niyo siya sa kabina ng bangka. Buksan na lang natin agad ang kandado. Payanda rin ang bangka. Pakawalan niyo ang marurumi niyong kamay sa akin. Tamang-tama ang dating mo, Zheng Yuan. Narinig kong yumaman ka raw sa lungsod ng probinsya. Ang isang kargadang iyon, nabenta raw ng ilang libo. May parte kami sa perang iyan. May parte kami sa kahoy na bangka. Ang bakal na bangka, dapat mapunta sa amin. Kung hindi ka papayag ngayon, hindi kami bababa sa bangka. Tito Zong, Tito Yong, malinaw na sa akin ang sinasabi ninyo. Gusto ninyo ang pera at ang bangka, tama ba? Nga at ano ngayon? Sige, pag-usapan natin. Pero ibababa ko muna ang asawa ko sa bangka. Bata pa siyang asawa. Kung magdamag siyang nakatayo sa bangka at tinatamaan ng hangin dagat, baka sipunin at magkasakit. Kayo pa ang magbabayad ng gamot. Pababaain niyo siya at kakausapin ko kayo. Naitabi ko na nga ang pamingwit ko. Iisa lang ako. Ano ang kinatatakutan niyo? Zheng Yuan, huwag kang makipag-usap sa kanila. Hindi sila mangangahas na galawin ako. Nakatira lang sa Pampang ang mga kababayan natin. Hindi nila ako magagawang anuman. Tumigil ka riyan, huwag mo akong hawakan. Tito, iginagalang ko po kayo bilang nakatatanda. Tinatawag ko po kayong tito. Pero kung kumalat ang mga ginawa mo ngayon, ano ang iisipin ng mga kapitbahay? Sa hinaharap, sana yung jin siya. Paano pa kayo makakaharap ng tao? Tito Zong, may tao sa Pampang. Umalis na muna tayo. Tayo na lang ang umalis ngayon. Magpapanggap akong walang nangyari. Mula ngayon, magkanya-kanya na tayo. At kanya-kanya na ang daan. Kung gusto mo pang gamitin ang pagiging nakatatanda mo, para apihin ako at pilitin ang asawa ko, hihingin ko ang hatol ng buong baryo. Saklolo, saklolo. Mga kababaryo, mga kababaryo, mga kababaryo, tingnan niyo nga, itong dalawang walang konsensya. Sinira ang bahay ni Laosan, binasag pa ang ulo ng sarili ninyong kapatid, at inagaw pa ang manugang na babae. Sila, gusto ba nilang itulak sa kamatayan ang buong pamilya namin? Tito Zong, Tito Yong, tao pa ba kayo? Kaya niyo pang gumawa ng ganitong kalokohan, pwe. Kinuha niyo pati ang pampaemerhensyang pera ng sarili ninyong kapatid, kaya dapat lang napagsabihan kayo. Kayo, hindi ba kayo laging umaasta gamit ang pagiging nakatatanda para apihin ang iba? Hindi ba niyo sinabi na ang sirang bangkang kahoy na tagas ang ilalim? May bahagi niyo roon. CJ, ngayong araw, sa harap ng buong baryo, ang gusot na utang na to, aayusin ko ng lubusan para sa inyo. Ang 300 yuan na ito, iyon mismo ang pambayad sa sirang bangka. Ang sobra, ituring niyo na lang na ako ang nagbigay sa inyo ng paunang puhunan. Ngayong araw, humihiling ako sa buong baryo na maging saksi. Naibigay ko na ang pera. Mula ngayon, ako at si Itay, tuluyang puputulin ang ugnayang pampamilya sa dalawang ito. Sa buhay man o sa kamatayan, wala na tayong pakialam sa isa't isa. Simula ngayon, kapag naglakas loob pa silang tumapak sa bahay ko, kahit kalahating hakbang, ako, si Zheng Yuan, nangangako ako. Itatapon ko sila diretso sa dagat. Mabuti, talagang mabuti. ₱300 ang kinuha niya, parang pinagtabuyan lang ang pulubi. Pumunta siya sa kabisera ng probinsya ngayon. Malamang kumita siya ng ilang libo. Tito Zong,
Kung ayaw niya tayong mabuhay ng payapa, gagamit tayo ng iba para siya ang bumira. Pumunta tayo kay Zhu Haobiao sa bayan. Boss Zhou, si Zheng Yuan. Hindi man lang iginalang ang pagbabawal mo sa kanya. Nagrenta siya ng refrigerated truck kahapon para maghatid ng paninda sa kabisera ng probinsya. At saka, mukhang may sikreto siya sa paghuli ng isda. Alam niya kung aling dagat ang may pambihirang mamahaling lamang dagat. Gusto kanyang iwan sa ere, at siya lang ang makinabang. Pumunta siya sa kabisera ng probinsya. Ang lakas ng loob niya. Manghuli siya ng isda sa teritoryo ko, at nagawa pa niyang lampasan ako papuntang malaking county sa kabisera ng probinsya. Alam niya ang sikreto sa paghuli ng mga isda. Sige, ngayong araw ipapaalam natin sa kanya. Nasasakop na dagat na ito. Kahit dragon ka pa, kailangan mong tiklop sa akin. Tawagin mo ang lahat ng mga kapatid at pumunta sa pantalan ng Nayong Jinsha. Ihulog mo ang lambat na ito. Makakapagtayo na naman tayo ng ilang malalaking bahay na may tile. Asawa, kakastart pa lang ng magagandang araw. Zheng Yuan. Balita ko pumunta ka sa kabiserang panlalawigan para yumaman. Tingnan ko nga kung paano mo ibababa ang kargang ito ngayon. Hoy, huwag kang kabahan. Kapatid Zheng Yuan, hindi ako nandito para makipag-away. Negosyante ako. Kapag maayos ang pakikisama, dumadami ang pera. Noon, nagkamali ako ng tingin sa inyo. Ngayon, ako mismo ang pumunta para makipag-usap sa inyo tungkol sa kooperasyon. Ang kargang ito, bibilhin ko sa pinakamataas na presyo sa bayan. At ipapangako ko sa inyo, lahat ng produkto ninyo sa hinaharap, bibilhin ko lahat sa pinakamataas na presyo. Parang lobo sa balat ng tupa. Ang bait mo naman, ha? Kung may kondisyon ka, diretsuhin mo na. Matalino ako. Simple lang ang gusto kong kapalit. Ang sikreto mo sa paghahanap ng kawan ng isda. Pati na ang paligid ng Nayong Jinsha. At ang mapa ng napakagandang dagat. Markahan mo lahat para sa akin. At mula ngayon, kapag lumabas ka ng dagat, dapat isama mo ang mga tao ko. Nagha-hallucinate ka. Sinusubukan mo bang agawin ang kabuhayan ng buong baryo namin? Huy! Alam ko na, may binabalak kang masama. Ang napakagandang dagat, ito ang ugat ng buhay ng mga anak at apo ng Nayong Jinsha. Hindi lang ang sa akin ang gusto mo. Gusto mo pang bunutin ang ugat ng Nayong Jinsha at tuluyang wasakin ito. Kung kanino ko man ibenta ang mga paninda, benta pa rin iyon. Pero ngayon, sasabihin ko na ng malinaw, bilang taga-baryo, hinding-hindi ako papayag. Kung gusto ninyong agawin ang dagat ng Nayong Jinsha, managinip ka pa ng managinip. Tagay, kung ayaw mong tumanggap ng maayos, paparusahan kita. Dahil hindi mo pinapahalagahan ang ibinigay kong respeto. Ngayon, bubugbugin ko kayo, mga tao. Durugin ninyong lahat ang kargang ito. Itapon mo sa dagat at sa susunod na lumabas ka ng dagat. Magdadala ako ng mga tao para wasakin ulit. Gusto kong makita kung ano ang ipantatapat mo sa akin. Tumigil kayong lahat. Manager Zhao. Bakit ikaw pa mismo ang nagpakababa at pumunta dito sa amin na pobreng liblib na po? Sino ka ba sa tingin mo at naglalakas loob ka pang galawin ang mga tao ni Zhao Difeng? Kapatid Jie. Ako, si Zhao Difeng, dito sa Nayong Jinsha. Ang tanging itinalagang supplier. Dala mo, ang ilang kung sino-sino para wasakin ang mga paninda niya. Hindi ba, maging ang pangalan ng pabrika kong pangistaan sa kabiserang panlalawigan. Gusto mo ring wasakin? Hindi pagkakaintindihan. Manager Zhao, napakalaking hindi pagkakaintindihan po. Hindi ko alam, kapatid Zheng Yuan pala ang tao ninyo. Nagkamali ako ng tingin sa inyo, dapat lang na ako ang maparusahan. Pinapaalalahanan kita, ang mga paninda ni kapatid Jie, kung may kulang kahit isang tinik ng isda, ang mga bulok mong seafood station sa bayan. Bukas ipapasara ko at magpapalimos kita. Isama mo ang mga tao mo at umalis na. Opo, aalis na kami ngayon. Hindi na kami maglalakas loob. Hindi na kami muling magdudulot ng problema sa kapatid na ito. Kuya Zhao, bakit bigla kang may dalang ganito kalaking grupo? Napunta pa kayo sa nayon namin. Kapatid, napadali mo naman ang paghahanap ko. Hindi mo ba alam, yung padala mo noong nakaraan papuntang syudad ng probinsya? Ang mga negosyante ng isda sa syudad, nabigla ng husto, yung mga boss ng mga top na hotel sa syudad. Nang makita nila yung nahuli mong wild na engranding lobster at premium na batik-batik, nalaglag na ang mga panga nila. Lahat sila nag-unahan sa pag-order. Kaya mismo ako, kailangang hanapin ka.
Sinabi ko na simula ngayon, anumang produkto mo, bubuksan lang nila ang mga mata at kukunin lahat. Yung mga boss sa syudad, lahat agawan ng isda natin. Kahapon lang, nakuha ko na ang huling order. Agad kitang gustong tawagan. Pero kahit isang tawag mo, wala akong nakuha. Naalimpungatan ako na parang langgam sa kumukulong kawali. Kaya tumakbo ako mismo sa lugar ng inuupahan mong truck ng yelo. Nag-imbestiga ako. Doon ko lang nalaman na taga na yung Jinsha ka. Kaya ako, gabi-gabing may dalang konvoy. Para personal na pumunta rito at kumuha ng produkto. Kung ang lalamunan mo sa syudad ay kasing laki ng sinabi mo. Ang bangka kong ito, ngayon, kukunin ko lahat ng kargamento mo. Pero, kuya, isang bangka lang ako. Kulang pa para punuin ang tiyan ng syudad. Ngayon, pati sa bayan ay natatakot ng tumanggap ng produkto mula sa Kimsa. Gusto kong samantalahin ang pagkakataon para saklawin ang baybaying ito. Kasama ang buong nayon, manghuli tayo. Magpapadala ako ng truck diretso sa atin sa bungad ng nayon para sa kargamento. Magtatayo tayo ng sariling linya, ng direktang transportasyon papuntang syudad. Tingnan natin kung kakayanin mo. Astig, may dating ang bata. Ang tapang mong humarap sa masamang tao, talagang hindi natitinag. Kuya, itinataya ko na ito. Simula bukas, ako na ang sasalo ng lahat ng isda sa nayong Jinsha. Nakabit na siya sa boss sa syudad. Gusto niyang pagyamanin ang buong nayon. Pero hindi kasama tayo. Dahil gusto niyang putulin ang kabuhayan natin. Di isasama na natin siyang malaglag ng tuluyan. Mga kababayan, ako, si Zheng Yuan, hindi basta nagsasabi ng salita lang. Ang 5 bangkang ito, paupahan ko sa inyo para makapangisda sa pinakamababang presyo. Simula ngayon, opisyal ng bukas ang espesyal na linya sa pagitan ng Nayong Jinsha at pabrika ni Manager Zhao sa syudad. Ang gusto lang natin ay makahuli ng mas maraming produkto. Hindi tayo maubusan ng bentahan. Lahat tayo, yayaman ng sabay. Zheng Yuan. Ikaw talaga ang malaking biyaya ng aming nayon. Sino pa ang makakapigil sa iyo sa hinaharap? Binali ng buong nayon ang kanyang mga paa. Ay, naku. Zheng Yuan, ang bangkang bakal na ito, ang tikas. Talagang hindi ka namin ikinahihiya bilang mga tagaye. May ipinagmamalaki talaga kami. Zheng Yuan, dati ang panganay na kuya ko ay gulo ang isip. Nabulag ng kasakiman. Nabaliw sa usok ng baboy. Hindi ba dapat may pasensya ka sa akin? Bigyan mo ako ng pagkakataon. Tingnan mo, 5 ang bangka mo. Hindi mo ba ako pwedeng bigyan ng isa, kuya? Pareho tayong kadugo. Magkapatid na may dugong magkakamag-anak. Kapag sinamahan mo ako mula ngayon, siguradong aayos din ang buhay mo. Huwag mong idikit ang madungis mong mga kamay sa bangka ko. Ngayong alam mo na magpinsan tayo. Noong itinapon ninyo sa lolo na may sakit at sa sira-sirang kubo ang papa ko, bakit hindi mo sinabing magkadugo tayo? Kahapon, nang kinuha ninyo ang asawa ko at binasag ang ulo ng papa ko, bakit hindi na lang sabihing magtiyuhin tayo? Zheng Yuan, huwag kang sumobra. Mas gugustuhin mo pang paupahan ng mura ang bangka sa iba, kaysa tulungan ang sarili mong pamilya. Grabe ka, wala kang katarungan. Ikaw, walang galang kang anak. Mas gugustuhin ko pang butasin at palubugin ang bangka. Kaysa ibahagi ko sa inyo. Itong dalawang ito, kahit isang tabla ng bangka. Lumayas kayo, lumayas kayo. Kuya, bakit mo ba ako hinatak kanina? Hihintayin lang ba natin siyang ganito? Si Zheng Yuan, pinakain ang buong nayon ng karne. Samantalang tayong 2 pamilya, hangin ang ulam. Pumunta tayo at magmakaawa sa kanya. Walang saysay, wasak na ang bangka niya. At hinding-hindi rin namin siya hahayaang kumita ng payapa. Pumunta tayo sa bayan para hanapin si Boss Zhu. Kayong 2 matandang hangal na baboy, may lakas pa kayong pumunta rito. Alam nyo ba, kung sino si Zhao Defeng sa kabisera ng lalawigan? Malakas ang koneksyon niya sa kabisera. Pinapapunta niya ako para basagin ang bangka ng kapartner ni Zhao Defeng. Gusto niyang gumamit ng iba para pumatay. Ipapahamak niya ako. Boss Zhu, kumalma po kayo. Talagang wala po kaming alam. Nakabit si Zheng Yuan sa mataas na sanga sa kabisera. Boss Zhu, sa bayan, kayo ang maihawak ng lahat. Talaga bang malulunok nyo ang ganitong sama ng loob? Hindi lang naman siya ang may pabrika sa kabisera. Pamilya ni Factory Director Zhao ang may pabrika ng pagkaing dagat. May iba pang pabrika sa kabisera.
Pero ngayon, sino ba ang hindi nakakaalam na dekalidad ang paninda ni Zheng Yuan? Umaasa si Zhao Difeng sa mga produkto ni Zheng Yuan para sumikat ng todo sa kabisera. Ako ngayon, hindi ko na nga magawang galawin kahit isang hibla ni Zheng Yuan. Boss Zhao, hindi niyo siya basta masisindak. Pero paano kung maubusan ng paninda si Zheng Yuan? Iyan ang madilim na agos. Lahat ay nakababa na ng lambat. Naku po. Buong buhay akong nangisda. Pero ni hindi umabot sa dami ng isang huli na iyan. Zheng Yuan, ang galing mo talaga. Mga kasama, ang anak kong si Zheng Yuan. Talagang lumaki na ngayon. Naging responsable na siya, mga kababaryo. Dapat ko lang gawin ito. Hindi lang ako magpapakabusog sa inyo. Gusto ko ring gawing ang Nayong Jin siya. Pinakamalaking sentro ng pagluwas ng pagkaing dagat sa buong lalawigan. Palagiin at palakasin natin. Palagiin at palakasin natin. Palagiin at palakasin natin. Sumunod kayo kay Zheng Yuan, at siguradong sobrang laki na naman ng ani ngayong taon. Tara, magsalo-salo tayong pamilya. Kuya, talagang gagawin natin ito. Kapag isang timba ng tubig ang ibinuhos, ang mga kalakal na nagkakahalaga ng ilang libong piso, ay siguradong mamamatay lahat. Hindi ba masyadong malupit? Kung walang tapang, hindi ka tunay na lalaki. Nakalimutan mo na ba ang batang si Zheng Yuan? Kung paano siya humarap sa mga tao at naglabas ng pera para ipahiya tayo? Hindi ba siya ang magsusupply sa kabisera? Ngayon, patay na produkto na lahat iyan. Gusto kong makita kung paano siya makakapalusot. Kapag naputol ang koneksyon niya sa kabisera, hindi lang siya malulugi ng ubos biyahe, kundi babalik pa siya at mamamalimos sa atin. Zheng Yuan, pinaglalaruan mo ba ako? Pinapahila mo ako ng 6 na truck ng patay na isda. Mabahong hipon, balik sa kabisera. Ganito na ang tiwala sa iyo ni Manager Zhao. Ibigay mo na lang sa kanya ang bunto ng bulok na karne na iyan. Ay, grabe, kapatid. Ang kawawa mo, tingnan mo nga ang sarili mo. Kung nakinig ka sana at nakisama sa akin noon, wala sanang problema ang batch na ito. Matutulungan din sana kitang pagtakpan. Pero pinipilit mo talagang mag-supply sa kabiserang panlalawigan. Ayan, ayos na. Ilang dosenang hotel sa kabiserang panlalawigan. Puro nakanganga. Hinihintay pa ang kargamento mong buhay na seafood na maluto. Patay na isda ang dinala mo para manloko ng mga tao. Kayang balatan ka ng buhay ni Manager Zhao. Nakatingin lang ako sa iyo. Noon, samba lang, parang bulag na pusang nakasunggab ng daga. Noong una, swerte mo, pero ubos na ang swerte mo ngayon. Hindi ka na nga makakuha kahit ng buhay na pagong, ano. Dahan-dahan, kapit, bigyan mo ako ng 2 oras. Pagkalipas ng 2 oras, ako, si Zheng Yuan, nangangako. Ibibigay ko kay Manager Zhao ang perpektong paliwanag. 2 oras. Hihiram ka pa ba sa palasyo ng dragon sa silangang dagat? Ang supply line ng Nayong Jin siya. Tapos na ngayon. Lugi na, hindi lang sila naglagay ng kung ano-ano sa tangke. Sobra talaga ang kapal ng mukha nila. Binaligtad pa nila ang buong kalapit na bahagi ng dagat. Gusto nilang putulin ang ugat ng Nayong Jin siya. Pangarap. Lausan, talagang magaling kang magpalaki ng anak na magaang mukha at naging bilog na bilog. Habang buhay na akong nangingisda, pero wala pa akong nakitang na makakahuli ng dekalidad na huli sa loob ng 2 oras. Baka hindi niya matanggap na hindi niya maipapasa ang trabaho. Kaya sa takot, tumalon sa dagat. Huwag lang sana siyang namatay sa dagat. Kung hindi, wala nang matitira. Isara mo ang mabaho mong bibig. Ang lalaki ko, tunay na lalaking matatag at walang yuko. Naniniwala ako sa kanya. Babalik siya ng ligtas, dala ang mga paninda, siguradong sigurado. Tapos na ang oras. Mukhang, kayong nasa supply line ng Nayong Jin siya. Ubus na ang laban. Lahat ng taga Nayon ay naubos sa kagagawa ni Zheng Yuan, ang loko na iyan. Lolo Yi. Wala akong oras para makisabay sa kalokohan ninyo. Babalik ako at tapat na iulat kay Manager Zhao. Pagkatapos niyan, hindi na kailanman bibili ang kabiserang panlalawigan mula sa inyo sa Nayong Jinsya. Isang isda. Si Zheng Yuan. Bumalik na si Zheng Yuan.
ay buhay siyang nakabalik. Umikot lang ng 2 oras, tapos balik agad. Hindi man lang sa dagat, biniayaan na ng mga ninuno. Umaasa ka pa bang may maiuwi kang kayamanan? Parang baliw lang na nagsasalita ng kalokohan. Walang mali sa pagbabalik mo ng sakto, kapatid. Pero ang kailangan ng kabiserang panlalawigan ay dekalidad na panindang pwedeng ihain sa mesa. Hindi iyong basta na lang dinadala mo. Nagpanggap lang. Sapat na iyon kahit may kargada ang bangka mo. Sa 2 oras na pagsisikap na iyan, ano bang maganda ang mahuhuli mo? Ilang sirang loach, hindi masama, Yizeng Yuan. Kung ang dinala mo pabalik ay ilang karaniwang lamang dagat na walang halaga, huwag mo nang sayangin ang oras ng lahat. Kailangan ko pang magmadaling bumalik sa kabiserang panlalawigan para bigyan si Manager Zhao ng paliwanag. Kapitan, buti na lang at hindi tayo napahiya. Hindi ba ako naging pasok sa inaasahan ni Manager Zhao? Tingnan mo na lang mismo. Ha ha ha. Sabi ko na nga ba? Mga tao, tingnan nyo ito. Ito ang totoong kalidad na pinagyabang niya hanggang langit. 2 oras lang, ilang kaing na sirang kalakal lang ang naiahon. Naglakas loob ka pang magyabang dito. Zeng Yuan, ito ba ang isasagot mo sa kabisera ng probinsya? Maghintay ka na lang na balatan ka at dukutin ang puso mo ni Manager Zhao. Patay ka ngayon. Bakit ka nagmamadali? Kakastart pa lang ng palabas. Diyos ko. Lahat ito, dekalidad na dekalidad. Hindi ka pani-paniwala. Ang mga panindang ito, wag nang sabihin pa sa kabisera ng probinsya. Ang kalidad na ito, kung ilalagay sa malalaking restaurant sa Beijing. Puro pambihira iyon. Kapatid Ye, ang galing mo talaga. Bilisan nyo, isakay lahat sa truck. Tumigil ka. Pinapaalis ko ba kayo? Tito Zong, Tito Yong. Ang paninda kong iniwan sa bangka kagabi. Kayo ang naglagay niyan, hindi ba? Huwag kang manira ng walang basehan. Yung mga patay na isda sa sirang bangka mo. Ano nang kinalaman namin dyan? Wala ka namang ebidensya pero naninira ka pa sa nakatatanda. Gusto mo bang isumbong kita? Ang ebidensya ay ang balot nitong makapal na pulbos. At ang mga pirasong naiwan sa ilalim ng tangke ng tubig sa bangka. Parehong pareho. Ako ang nakakita kanina sa siwang ng pinto sa bahay ni Tito Yong. Ikaw, hindi ba sinabi kong sirain mo iyon? Paano ka nag-iwan pa ng bakas? Zeng Yuan, nagkamali ako. Lahat ito, ideya ng panganay mong tiyo. Siya rin ang nagbuhos ng gamot, nakatayo lang ako sa tabi at nanood. Kalokohan. Noong kinokolekta mo ang pera ni Zhu Biao kagabi, ikaw pa ang pinakamabilis. Zhu Biao, huwag kang umalis, ikaw ang nag-abot sa amin ng 200 yuan. Ikaw rin ang utak nito. Huwag mong itapon sa iba ang sisi. Bakit ka kung sino-sinong binibintang? Hindi ko kayo kilala. Lumayas kayo. Ikatlo. Kahit kami ang gumawa, ano ngayon? Kung kailangan, babayaran namin. Babayaran namin ang halaga ng bangka mong puno ng bulok na isda. Kaya nyo ba iyon? Kami sanayong Jinsha. Sa mga salinlahi, dagat ang ikinabubuhay namin. Sige na nga, naglagay kayo ng gamot sa bangka ko. Pero grabe, sobrang wala na kayong konsensya. Nagkalat pa kayo ng pulbo sa sakop ko sa dagat. Ganyan pala kayo. Gusto niyong putulin ang kabuhayan ng buong baryo. Ano nang pinagsasabi mo? May iisang maliit na supot lang kami. Sa tangke mo lang kami naglagay ng gamot. Hindi kami pumunta sa dagat. Si Zhou Biao. Siya pala ang tunay na matandang aso. Ito pala ang tunay na plano para maputol ang lahi. Nanay, anak, ang labo ng isip mo. Nabulag ng kasakiman ang puso ng anak, kaya niya nagawa ang ganitong kalupitan. Tulungan niyo po kami. Ayaw po naming pumasok. Nanay, laman at dugo po ninyo kami. Kahit mabali ang buto, magkadugtong pa rin ang litid. Talaga po bang kaya ninyong tiisin ito? Napanoorin lang na isilang ang sarili ninyong apo. Wala ka bang ama? Zeng Yuan. Sa iyo na ang desisyon sa bagay na ito. Zeng Yuan, ikaw na ngayon ang haligi ng pamilya natin. Malaki man o maliit, ikaw ang masusunod. Sige, walang reklamo. Hindi ko muna ito isusumbong. Pero pakinggan ninyo ako ng malinaw. Pirmahan ninyo ang kasunduang ito. Ilagay ninyo ang thumbprint ninyo. Mula ngayon, kayong 2 pamilya, wala nang kahit anong kinalaman sa pamilya namin. Kung may susunod pa ulit, ako mismo ang magpapakulong sa inyo. Habang buhay kayong kakain ng pagkaing bilangguan. Pirma na. Zeng Yuan. Ganon kalala ang ginawa nila sa iyo. Papatawarin mo lang sila ng ganyan.
Tatay, kahit gaano pa sila kakapal ang mukha, kanya-kanya pa rin po silang laman ng katawan ninyo. At mga kapatid ko rin po sila. 66 anyos na po kayo. Nagpupunyagi ako para kumita ng pera. Para ma-enjoy ninyo ang ginhawa. Paano ko po matitiis? Na sa edad ninyo, ay kailangan ninyong danasin. Ang sakit na mauna ninyong ilibing ang anak ninyo. Talagang nag-mature ka na. Mag-iwan ka rin ng puwang sa pakikitungo. Para malinis ang konsensya mo. Mabuting anak. Zheng Yuan, sa wakas, may sarili na tayong bagong bahay. Parang panaginip lang ang buhay na ito. Mahal, ano ba naman ito? Mula ngayon, hahayaan kitang tumira sa pinakamalaking bahay sa kabisera ng probinsya. Bakit tayo parang mga asong pinagtabuyan? Samantalang si Zheng Yuan ay nakapagpatayo na ng bagong bahay. Yakapin mo na ang asawa mo, kuya. Sige na nga. Si Zheng Yuan kahapon pa nga, hindi na tayo pinatulan. Huwag na tayong manggulo pa, mamuhay na lang tayo ng maayos. Sino ba ang may kailangan sa awa niya? Hindi ko kailangan ang limos niya. Maayos naman ang takbo ng dalawang pamilya natin dati. Dahil lang yumaman bigla si Zheng Yuan. Kaya parang naging wala tayong silbi. Kung wala siya, sana yon mga nakatatanda pa rin tayo. Isa siyang malas sa pamilya natin. Kuya, nababaliw ka na ba? Ikalawa, sinasabi ko sa iyo. Gusto mong maghugas kamay? Hindi pwede. Kung hindi ka sasama sa akin sa pag-asikaso sa kanya, isusumbong kita agad. Tungkol sa nangyari sa bangka, ikaw lang ang may gawa lahat. Pagdating ng oras, sabay tayong mapapahamak. Sa buong county, pati ang mga hotel at restaurant, pati ang malalaking kainan sa kabisera ng probinsya, lahat ay humihingi ng kargamento ni Zheng Yuan mula sa Nayong Jinsha. Ang bangka ng mokong na ito, mula 5, naging 15 na ngayon. Lahat ng seafood ko ay nabulok sa kamay ko. Si Zheng Yuan, gusto niya akong itulak sa patay na dulo. Kung ganun, Boss Zhu, pinutol niya ang kabuhayan nating lahat. Huwag na nating hayaang makaligtas pati ang buhay niya. Oy! May gana pa kayong dalawa na hanapin ako. Anong kalokohan na naman ang naisip ninyo? Noong huli, hindi natin siya napatay. Ano na naman ang gusto ninyong gawin? Boss Zhou, hindi maganda ang direksyon ng hangin kagabi. Tingnan mo ang mga ulap at hangin. Siguradong may parating na malakas na bagyo sa Makalawa. Isang super laking bagyo na bihirang mangyari sa loob ng 10 taon. Tatama iyon sa ating bayan. Ano naman kung may bagyo? Dumating na ang bagyo. Siguradong lahat ng bangka nila ay nasa pantalan na kanlungan. Hindi talaga sila lalayag. Tama, dahil nga sa bagyo. Pagdating yon, magwawala ang hangin. Bubuhos ang malakas na ulan. Nagtatago na sa bahay ang buong nayon. Mahigpit nang nakasara ang mga pinto at bintana. Pero ang 15, bakal na bangkang puno ng diesel. Magiging parang buhay na target. Nasiksikan sa pantalan. Basta tayo, habang papalapit ang bagyo, umuslit tayo sa dilim, buhusan natin ng ilang balding langis at sindihan. Hihipan ng hangin ang apoy, lalong lalaganap ang apoy dahil sa hangin. Hindi lang ang 15 bangka niya. Masusunog lahat at magiging bunto ng bakal. Pati ang bago niyang malaking bahay na may bubong na tile. Masusunog din. Gagawin siyang si Zheng Yuan, na tuluyang maglaho sa mundong ito, maging abo at uso, maging abo at uso. Hahaha, ayos. Ang galing, ginamit mo ang iba para gawin ang maruming trabaho. Bukas ng gabi, ako mismo ang magdadala ng mga tao para lipulin ang buong pamilya ni Zheng Yuan. Hahaha. Zheng Yuan, buksan mo ang pinto. Dali, buksan mo ang pinto. May malaking nangyari. Tito Yong, pasensya na sa iyo. Pasensya na talaga sa iyo. Hindi ko talaga kayang gawin ang ganyang bagay. Ang kuya mo ay tuluyang nababaliw na, huwag ka ng maraming satsat. Ano ba talaga ang nangyari? Nakipagsabuatan si kuya kay Boss Zhu. Bumili siya ng 10 malalaking balding gasolina. Nakalapit na sila ng palihim sa pantalan. Sasalakay sila habang may kaunting puwang bago bumuhos ang malakas na ulan. Ang 15 bakal mong bangka, kasama ang buong pantalan, gagawing abo. Suwail na anak, suwail na anak. Bakit hindi na lang magpadala ang langit ng kulog para durugin ang napakasamang suwail na iyan? Lola, dali, maglabas kayo ng tricycle. Dalhin si Lola sa ospital, bilis. Tito Yong, ngayon ka lang gumawa ng matinong bagay. Pumunta ka na ngayon at patunugin ang gong. Tawagin mo ang lahat ng matatanda at bata sa nayon. At gisingin silang lahat. Ako ang haharang sa kanila sa pantalan. Tito Zong, tumigil ka. Tumigil ka.
Hindi pwede. Paano nangyari ito? Tito Zong. Para sa akin, sinunog mo ang bangka ko. Gusto mo bang wasakin ang Nayong Jinsha? Ang kabuhayan ng mahigit 500 katao dahil lang sa kaawa-awang selos mo at itulak ang buong nayon sa kamatayan. Hindi ka karapat dapat tawaging tao. Tingnan mo ang kagaguhan nila. Sinira nila ang ating pundasyon. Hindi pwedeng palampasin ng basta-basta. Yi Zhengyuan, huwag kang magpanggap na mabuti sa harap ko. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa ilang kinita mong maruming pera. Sa harap ko, nagbubuhat ka ng sariling bangko. Kung hindi ka manhid at walang awa, hindi mo man lang ako bibigyan ng bahagi sa bangka. Mapipilitan ba akong umabot sa puntong ito ngayon? Ikaw ang nagtutulak sa akin. Ikaw ang nagtulak sa akin sa isang patay na dulo. Ikaw ang may kasalanan. Napakawalang katarungan mo, kahit ang langit ay hindi ka kakampihan. Ngayon, mga tanod ang susundo sa iyo. Tito Yong, ikaw na taksil at walang utang na loob. Kahit mapunta pa ako sa ilalim, hindi kita kailanman mapapatawad. Huwag ninyong asahang mabubuhay kayo ng payapa. Kung ganoon, manatili ka na lang sa loob. Mabuti nang imulat ninyo ang mga mata at tingnan. Tingnan ninyo ang aming Ye family. Tingnan ninyo ang Nayong Jinsha. Paano ito hakbang-hakbang na umabot sa kabiserang panlalawigan at umabot sa buong bansa. Mabuti. Kapag nakaligtas ka sa malaking sakuna, siguradong may darating na biyaya. Sa wakas, tuluyan ng nakaahon ang Ye family natin. Zhengyuan, bakit ka nagdadala ng napakaraming pera? At pupunta ka pa sa syudad para bumili ng malaking bangka. Hindi na tayo bibili ng bangka. Bukas ng maaga, samahan mo ako sa ospital sa lalawigan. Magpa-whole body check-up tayo. Bakit pa pupunta sa ospital? Mabuti naman ang pakiramdam ko. Sayang lang ang pera, hindi ako pupunta. Yan ang perang kinita para gastusin mo. Kahit ubusin pa natin hanggang sa huling kusing. Gusto ko ring maging malusog ka. Baka kahit hibla ng buhok mo lang ang may diferensya. Hayaan mong ang pinakamahusay na doktor sa buong lalawigan ang tumingin sa iyo. Bukas, kailangan mong pumunta. Wala nang usapan. Ang manugang ko, maagang yugto pa lang ito ng sakit. Napakaganda ng operasyon. Sa loob ng kalahating buwan, gagaling na siya. Mga binata, kung kalahating taon pa kayong mahuhuli, baka wala ng pag-asa ang taong ito. Mula sa mga kamay nila, sa pilitan mong nabawi ang asawa mo. Nabawi mo na siya. Sa wakas, nabawi mo na siya. Ngayon, sa ngalan ng komite ng lalawigan, formal kong inihahayag na iginagawad sa Nayong Jinsha ang titulong huwarang nayon sa ekonomiya ng pangingisda sa buong lalawigan, kasabay ng pagkilala sa antas ng lalawigan at county. Ang formal na kasunduan sa Jinsha Ocean Group at pipirmahan ang 10 taong malalim na kasunduang pangkooperasyon. Noon, kami, ni Pantalon ay hindi namin mabili. Ngayon, bawat sambahayan ay may 10,000 yuan. Lahat ito ay sa tulong ni Zheng Yuan na naipundar natin. Naguluhan ako kung hindi ako gagawa ng kasamaan. Ngayon, isa na rin akong mayamang tito sa pamilya. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik, apakan mo na. Zheng Yuan. May pera na tayo ngayon. May malaking bangka na tayo. Maganda na ang buhay ng buong nayon. Ano ang plano mo sa susunod? Sa susunod, gagawan kita ng isang buong, maringal na kasal. Tapos dadalhin ko ang pangkat ng mga bangka ng Nayong Jinsha. Para halukayin ang buong dagat na ito, hanggang sa pinakailalim,